pong consistent na lumalabas sa iba't ibang survey kung saan po dalawa lamang sa PDP laban ang lumalabas. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo sa mga survey na yan? Hindi po. Sapagkat ang ating pong paniniwala, iboboto ng sambayanang Pilipino ang PDP laban straight sa mga senador bilang pagpapakita ng marugdog na suporta kay PRRD at upang masigurado po na hindi ma-impeach si BP Sara comes the 20th Congress. Yan po ang ating paniniwala. Bakit po? Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang maipakita ang ating suporta sa dating Pangulong PRRD and at the same time maipakita ang ating pagkamuhi sa bangag na Pangulo at sa kanyang bangag na administrasyon. Ngunit alam po natin na hindi papayag ang bangag na Pangulo at ng kanyang administrasyon na ito ay mangyari. Sa makatuwid, sigurado po nilang dadayain ang eleksyon, ang resulta ng eleksyon sa pamamagitan po ng COMELEC, kung saan itong chairman mismo na si George Garcia ay hindi lamang basta tuta, bagkus aso ng bangag na Pangulo. Sasabihin po na itong sinasabi natin ay fake news. Hindi po. Tayo ay nag-a-analyze lamang sa mga pangyayari at atin pong sinasabi kung ano ang ating analysis. Patutunayan po ng administrasyong ito sa pamamagitan ng resulta ng 2025 mid-year election na ang taong bayan ay galit kay PRRD, galit sa mga Duterte, at patuloy solid ang kanilang suporta sa bangag na Pangulo at sa bangag na administrasyon. Kaya po mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, una po sisiguraduhin ng COMELEC na matatalo ang mga Duterte mismo sa Davao City. Matatalo po si Digong bilang mayoralty candidate, si Basti Duterte bilang vice mayor, at si Paulo Duterte bilang congressman. Ito po ay matatalo. Ang lahat po ng mananalo sa Davao ay ang mga kalaban ng mga Duterte, particular si Carlo Nograles as mayor at yung kanyang kapatid bilang congressman o congresswoman na kalaban ni Paulo Duterte. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lahat ng mga re-electionist na congressmen sa iba't ibang panig ng bansa na sumuporta sa impeachment ni BP Sara Duterte ay mananalo po. Halimbawa, si Luistro sa Batangas, si Ortega sa La Union, si Romualdez sa Tacloban, at iba't ibang mga re-electionistang congressman ng 19th Congress na anti-BP, kilalang anti-BP, sigurado pong mananalo.
at yung iba pang bagong papasok pa lamang na kasama sa bagong alyansa, yan po ang mananalo. Lahat po ng mga congressman na supportive sa mga Duterte ay sigurado pong matatalo. Yan po ang palalabasin ng COMELEC. Sa mga senador naman po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, at ito po ang lalong mahalaga. Tandaan po natin ang mga pangalan na ito. Ito po ang palalabasin ng COMELEC in any order. Ito po ang mananalo. Bakit po nasabi natin, hula po ba ito? Hindi po tayo nanghuhula. Ito po ay base sa ating analysis ayon sa mga consistent result ng iba't ibang surveys na binabayaran o binayaran ng bangag na Pangulo. Ito po ang mga pangalan. Tandaan po natin, ito ang lulusot na mananalong senador in any order po. So, pangangalanan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Go, si Bongo po. Pangalawa dyan, si De La Rosa, si Bato. Ito lang po ang dalawang PDP laban na kanilang papanalunin. Pangatlo po dyan si Erwin Tulfo. Pang-apat si Lacson. Pang-lima si Soto. Pang-anim si Aquino. Pang-pito, Pangilinan. Pang-walo, Cayetano. Pang-siyam, Pacquiao. Pang-sampo, Lapid. Pang-labing-isa, Binay. Pang-labing-dalawa, Rebilla. Pang-labing-tatlo, Villar. Pang-labing-apat, Marcos. Pang-labing-lima, Rebillame. So in any order po, ulitin natin, Go, De La Rosa, Erwin Tulfo, Lacson, Soto, Aquino, Pangilinan, Cayetano, Pacquiao, Lapid, Binay, Rebilla, Villar, Marcos at Rebillame. Ito pong tatlong nasa huli, pwedeng pumasok, pero malamang hindi. Pero baka sakaling pumasok po, sino to? Si Villar, si Marcos, at si Rebillame. Bakit si Marcos pwedeng pumasok? Si Aimee. Bagamat ito ay inalis sa alyansa, ngunit palalabasin pa rin nila na mayroon pa rin hatak ito, both from the DDS at sa mga Marcos loyalist. Pero siya po ay least choice sapagkat kumalaban sa kanyang kapatid na bangag na Pangulo on the issue of PRRD. Ganon din po ito si Villar sapagkat nagpahayag si Manny Villar at si Cynthia Villar na hindi nila gusto ang ginawa ng bangag na Pangulo kay PRRD. So ito naman po sa Rebillame, hindi nila sigurado kung mabibili nila ang boto nito for the impeachment of VP Sara. Kaya hindi nila palalabasin. O pwedeng lumabas po, pwedeng hindi. Pang-neutralizer ito. Ibig sabihin, pakita sa taong bayan na hindi daya ang eleksyon. Kaya pwede pong dalhin. Pero ito pong resulta na ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, 95% po ito nalalabas. And with these people winning the senatorial slate,
90% naniniwala ang bangag na administrasyon na kanilang may impeach si VP Sara. Bakit kailangan po nilang ma-impeach? Inuulit po natin sapagkat unang-una po, whatever happened to the health of the President, alam naman po natin sickly yan, very sickly. Hindi siya ang pumalit bilang Pangulo. Kaya kailangan ma-impeach upang makapaghalal ng bagong Vice President, makapag-appoint si PBBM ng bagong Vice President. And most likely, ang i-appoint na Vice President, maaaring si Tambaloslos. Hindi pa naman yata qualified si Sandro dahil sa age. Dapat maging 40-year-old. We don't know kung si Sandro ay 40-year-old na. Pero kung qualified ito as to age, malamang po si Sandro Marcos. Pero sa tingin po natin hindi pa qualified. Kaya si Tambaloslos. Or kung hindi man po mamatay ang Pangulo before 2028 o ma-incapacitated, pagdating po ng presidential election sa 2028, disqualified na po si Inday Sara. Hindi na pwedeng tumakbo as president kasi impeach na nga. So, ang mananalo, either si Tambaloslos, wala namang ibang contender at walang ibang papanalonin ang bangag na Pangulo at ang bangag na administrasyon na ito kung hindi si Martin Romualdez. So, nauulit po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lalo na po kung halimbawa sabihin ng Supreme Court na kailangan mayroong bagong impeachment complaint because of the theory that the unfinished business of the 19th Congress ends or die a natural death with the expiration of the same, that is the 19th Congress. So kailangan pong ang mananalo sa lower house ay yung mga re-electionista na anti-BP at yung mga bago na nasa line-up ng bagong alyansa ng bagong Pilipinas. Nang sa ganun, sigurado rin po nila na makapag-file ng impeachment complaint against BP Sara comes January 2026. So that will be only about 6 months after or 7 months after na umupo yung 20th Congress. Kaya tuloy-tuloy po, asahan natin na magiging tuloy-tuloy ang demolition job laban kay BP Sara at kay PRRD. Magiging intense po ang demolition job. Ngunit ang tanong, magaganap ba o mangyayari ba lahat ng ito kung hindi po gagalaw ang sambayanang Pilipino sa tulong ng military at kapulisan? Mangyayari po. Bagamat sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapag lumabas ang ganitong resulta, na sigurado namang ito ang lalabas na resulta ng eleksyon at ma-impeach si VP Sara, sa atin pong paniniwala ay magwawala na po ang taong bayan. Magkakaroon po ng idsatis at
sinisigurado po natin na mapapatalsik ang bangag na Pangulo bago mag-2028 sa tulong po ng military at ng kapulisan. Yan po ay kung may impeach si BP Sara. Hindi po papayagan ng taong bayan na tuluyan ng ma-impeach si BP Sara. So kapag nangyari po yan na ma-impeach, ang atin pong paniniwala, 95% magkakaroon po ng EDSA dahil naniniwala po tayo na hindi napapayag ang majority personnel, especially at the lower ranks ng PNP at ng Armed Forces, sapagkat at the moment marami na pong mga disgruntled personnel in both the PNP and the Armed Forces, started with the junior officers down. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ating pong panawagan, tuloy-tuloy lamang po na maging vigilant tayo. Let us use the social media technology upang bantayan and closely coordinate with one another para kung ano man po ang dapat nating gawin ay magawa po agad ng sambayan ng Pilipino upang maprotektahan ang ating democratic institution at mapigilan ang walang habas na pagnanakaw ng bangag na Pangulo at ng bangag na administrasyon, kasama po ang mga matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno na nakikipagkutsabahan sa bangag na Pangulo upang nakawin, pagnakawan, pagsamantalahan ang sambayan ng Pilipino.